Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Shoutout sa lahat ng mga member ng DCW Oplan Cyber Tocam at saka sa lahat ng mga ka-team ko sa DCW. At saka shoutout sa lahat ng mga anti-Duterte na hinamon ko ng bidwar na hanggang ngayon wala pa rin sumasagot. So dahil marami ngayong mga anti-Marcos na todo protesta, meron akong liham sa inyo. Makinig kayo Dear sa lahat ng mga anti-Marcos. Alam nyo ba na anti-Marcos doesn't exist outside the government? Dahil di ko kinukonsider na anti-Marcos ang mga aktivistang nagrarally ngayon. Ito ang rason kung bakit. November 8, 2016, nagdesisyon ng Korte Suprema na payagan ng ilibing sa libingan ng mga bayani si former President Marcos, ang ikasampung Pangulo ng Pilipinas na binansagan na pinakamahusay na naging presidente sa buong mundo sa panahon niya. Pero marami pa rin ang may galit sa kanya hanggang ngayon at tutol sa desisyon na to ng Pangulo at ng Korte Suprema na payagan siyang ipalibing sa libingan ng mga bayani. Ano yun? Di pa rin kayo makamove on? Ang tagal na hunong na? Pero bakit nga kaya pinupush ng pamilya ni former President Marcos na ipalibing siya sa libingan ng mga bayani na pwede namang sa Ilocos na lang, di ba? At bakit tutol na tutol dito ang mga yellow garbage? Kasi ang natitirang anti-Marcos na lamang ngayon ay ang mga yellow garbage na lamang. Wala na hong iba. Yung mga estudyanteng aktivistang nagpauto at mga binayarang sumama sa People Power Revolution noong 1986 ay malamang nagsisi na. Dahil sa halip na pagbabago, panggagago ang napala nila. At sila yung mga taong umasa sa pinangako sa kanilang demokrasya. Pero pinaasa, nabigo, mas lalong naghirap kaya ng ibang bansa na lamang yung iba. Dahil naman nila na ang sarili nilang bansa ay nadisgrasya na. Dahil sa kanilang maling desisyon. Pero ika nga nila, nasa huli ang pagsisisi kaya di mo na maibabalik yun. 30 taong inalipusta at ninakawan ng bansa mo. Ba't pa kasi kailangan pang magkamali bago ka matuto sa pagkakadapa mo? At wala kayong napansin sa mga aktivista noong kapanahonan ni former President Marcos o kahit hanggang ngayon, karamihan, estudyante? Ibig sabihin, estudyante na lang ang kaya nilang gawing ignorante. Una sa lahat, anong kinalaman ng mga estudyante na to sa panahon ng martial law para sumama sa mga rally? Di ba pwedeng mag-aral na lang kayo? Alam ko na. Dahil mali ang tinuturo at panay kasinungalingan ng kanilang pinag-aaralan tungkol sa kasaysayan ng Pangulong na respeto ng buong mundo na pinabagsak ng oposisyon kasama ng mga uto-uto at mga nabayaran nating mga kababayan. Pero ang totoo, ang may galit at inggit lang naman sa mga Marcos ay ang mga Aquino. Tapos, naghakot ng mga taong inuto at binayaran ng kanilang mga kapartido. Dahil dalawa ang source ng mga yellow garbage para makakuha ng mga tao para mag-rally para sa kanila, para ibagsak ang presidenteng kalaban nila. Una, yung mga kabataang nalaso ng mga isipan nila. Pinamunat sa kasinungalingan na sa ganon, mamuo ang mga galit sa mga puso nila. Kaya po yung mga nakikita nyo mga estudyanteng rallyista, sila yung mga nauto na mga anti-Marcos nilang maestra. Kaya parang wala ring silbing nakapag-aral kayo sa mga malalaking universidad dahil mali ang tinuturo at mga librong nabasa nyo tungkol kay former President Marcos, kaya naging kayong mga utak yellow tard. Kaya nga naglilibot sa mga eskwelahan si Dilimaw para lasunin ang kaisipan ng mga kabataan. Kaya bago niya malason ang kaisipan ng ating mga anak, dapat na ho tayong manawagan na ipagbawal ang mga yellow garbage na to sa mga eskwelahan dahil panay katangahan at kabobohan lang naman ang mga sinasabi ng mga yan. Ang pangalawang source nila para makakuha ng mga tao para mag-rally para sa kanila ay ang mga kababayan nating mahihirap. Di ba nga nabanggit ko sa inyo noon na ang totoong definisyon ng poverty is the oligarchs' political machinery. Ito ang rason kaya di inaangat ang buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Dahil pag ginusto ng mga yellow garbage na politiko na magparali o magka-people power, meron sila agad mahahagilap. Kahit di nila alam ang pinaglalaban basta mabayaran lamang ng 1,000 piso sa sama na agad. Barya lang ang katapat, magiging na silang alagad na mga magnanakaw sa gobyerno na nangalipusta ng bansa at ng pamilya mo para manlimos ka. Mas gusto nila na mangmang at ignorante ka para madali ka lang nilang mauto at mamanipula. Yun ang masakit na katotohanang mahirap tanggapin. Dahil sa pagiging nating uto-uto, ang ating bansa ay naghihirap pa rin. So sino ang may kasalanan? Siyempre, tayo pa rin. So yung po ang dalawang source ng mga yellow garbage para makakuha ng mga tao para mag-rally para sa kanila. Una, yung mga kabataang nalaso ng kanilang mga kaisipan. Pangalawa,
yung mga kababayan nating lugmok sa kahirapan. So ngayon alam nyo na anti-Marcos doesn't exist outside the government anymore. Ang mga anti-Marcos na ngayon ay yung mga aktivistang nasa pwestong nakinabang sa mga perang ninakaw ng mga kapartido ni Cory Aquino mula pa noon. Kaya isang malaking kalokohan na gawing santo ang taong nagpasimula ng kalbaryo ng ating bansa. Well, kung pagpipilitan niya ng mga kaalyado nila mga pare sa simbahang katoliko, tama nga, nakatokliko priest ang dapat sa inyong ibansag. Dun sa mga gustong maging santo si Cory Aquino, ha? Sila yung mga paring may katok, kaya katokliko priest ang dapat itawag sa kanila. Sa mga estudyanteng aktivista, hindi kayo anti-Marcos. Nauto at nalaso lang ang mga isipan nyo ng mga profesor nyong trabahador ng inyong campus. Manaliksik mag-analisa at magtanong sa mga taong nakakaalam at huwag bumase sa mga bias ng media lamang. Alalahanin yung mga yellow garbage at Aquino Cuangco ang kumokontrol sa mga istasyon na yan para gawin tayong mangmang at ignorante lang. Pero kung talagang galit kayo sa mga Marcos, panindigan nyo. I-boycott nyo lahat ng mga pinagawa ni former President Marcos. Huwag kayong dumaan sa San Juanico Bridge, sa NLEX, SLEX, o kahit sa EDSA. At maghanap din kayo ng ibang airport ha, huwag sa NAIA. Umalis kayo sa Region 1 to 12, pati sa NCR. Huwag din kayong sumakay sa LRT, MRT at PNR. Huwag kayong gumamit ng kuryente ng Meralco at tubig ng MWSS. At huwag nyo rin kunin ng 13-month pay nyo ha. Ibigay na lang ho natin sa mga kababayan nating mga homeless para may pakinabang pa. Pero bago ko tapusin ang video na to, meron ako sa inyong iiwanang katanungan. Dahil pati rin ako nahihiwagaan. Di ko sinasabing totoo to. Napapaisip lang din ako kung bakit sa libingan pa ng mga bayani, pwede namang sa Ilocos na lamang kung talagang maraming tutol, di ba? So ito ang katanungan ko sa lahat ng mga anti-Marcos kuno. Paano kung ang pagpapalibing kay former President Marcos sa libingan ng mga bayani ay may kasunduan pala? Na pag dun siya ay nilibing, mamamahagi sila ng ilang porsyento ng itinago niyang kayamanan para sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Magrarally o magagalit ka pa ba? Gamit-gamit ng utak pag may time, ba? At siguro, yun din ang rason kaya tutol dito ang mga Aquino dahil pag nangyari yun, babango ulit ang mga Marcos sa mga Filipino. At malay nyo, yun yung ill-gotten wealth na gustong nakawin ng mga Aquino. At kung sasabihin ng mga anti-Marcos, huwag akong magsalita dahil wala naman akong alam sa mga naranasan ng mga nabiktima ng martial law. Simple lang ho ang isasagot ko. Kung nabubuhay ako sa panahon na yon, hindi ko pipiliing maging biktima ng martial law. Simple lang ang rason. Dahil law-abiding citizen ho ako. Kaya shout out sa lahat ng mga Marcos supporter. Be proud to be a law-abiding citizen. So, ako po si Mr. Rio. Peace.